bihirang-bihira sa tao nabigyan ka ng tiwala. Until now, marami tayong tao. Alam na alam mo yung bagay kung bakit may studio owner until now, miski masakit na ang likod, hindi mabitawan ang pagsushoot kasi wala silang tiwala sa kasama nila. At yun yung bagay na binigay sa akin ng Nicolas. Tiwala. Never ko naman sinabing magaling ako until now. Yes. Hindi mo maririnig sa akin na salitang magaling ako. Isa lang pwede ko sabihin, masipag ako. Magtanga-tangahan ka. Bakit? Parang magtanga-tangahan. Kung gusto mong gumaling, magtanga-tangahan ka. Kahit sino pa ang kaharap mo, magtanga-tangahan ka. Kasi lahat ng taong pabibo, walang nakuha. Lahat ng taong pabibo, walang nakuha. Lahat ng tanga, marami nakuha. Medyo meron akong kayabangan sa sarili ko na hindi ako nagdadala ng anything na ilalagay sa lente ko. Kasi hindi ako naniniwala sa art na dala mo. Mas naniniwala ako sa art na pupuntahan ko at hahanapin ko. Kasi ayokong bukas makalawa, parehas lang ang gawa ko sa gawa ko kahapon. Tatanda ka. Kung hindi ka magpiprepare para sa future mo, walang mangyayari sa'yo. Yung inggit na yan ang pinakamatinding kalaban ng tao. Pag yan ibinigay sa'yo, napakaswerte mo. Dahil ang inggit, mapapahamak ka. Pero fuel yan para maging maginhawa ka. What is up? Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marvin de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang best friend ko simula nung high school. Grabe, tagal na. Isang magaling na videographer at may-ari ng bakuran. Ladies and gentlemen, please all welcome Mr. Ian Cruz. Yeah! Let's go! And of course, guys, kasama pa rin natin ang ating co-host na si Lota Pala and Imon Magararu. Yeah. Masayang episode na naman. Maraming salamat sa inyo sa pag-imbita nyo sa akin. Ayun. Siyempre. Thank you, Ian. Let's go. Diba? Oo. Ang lupit. Parang kinakabahan ako. Ako rin, kinakabahan din ako. Bigla akong kinabahan Oo, kinakabahan ako eh. Introduce mo si Boss Ian. Oo I think kasi maganda yung kakalabasan ngayon eh. Interesting yung for sure. itatakil natin. Tsaka fan din ako ng Ian Cruz film. So, diba? Kaya talagang may kabay. Nakapag-shoot ako sa kanya. Nag-shoot ka, dati. Oo, share ko lang. Hindi na niya inulit. At least, nakapag-shoot ka. Oo. Importante na experience mo. Diba? Mamaya natin pag-usapan. siya. Pero pare, bro, kasi ang lupit no? Parang ako alam ko yung kwento mo eh. Sobrang alam ko yung kwento mo. Napagdaanan natin lahat yon, yung kwento na yon. So, para dun sa mga hindi nakakaalam, kwento mo naman bro, sino ba si Ian Cruz? Paano nagsimula? Sobrang gandang tanong, no? Ang simula kasi sobrang ano ba, gusto mo ba videographer o yung tumino muna? Bago nga tumino, para high school eh. Ang hirap, no, best friend ko to. Tinawag ako ni Rupert. Rupert from Notion in Motion. Barkada without any videography pa. Kailangan daw nila ng tulong. From there. Anak ng wedding si Marvin, may sinaktan na bata. Wala akong choice eh. Grabe. Sinaktan niya na eh. Pinasimulan mo, Marbs, ha? Tuloy, nasaktan ko yung bata. Starter After yan. that, boom. Barangay ako, barangay siya. Doon nag-start na lahat. Doon nag-start na lahat. Yun yung katotohanan sa side ko. Na parang, walang mangyayari sa akin sa kalye. Puro tapang, walang mangyayari. Doon ako parang, tama na to. Start ako ng bagong buhay. Bagong buhay, doon nag-start yung pagiging lightman. Pagiging videographer. At lahat yun nangyari dahil din kay Marby pa rin. Back to you, Marbs. Pero kung hindi ko alam, natatandaan pa ni Marby. Doon talaga nag-start na parang nung mag-isa na lang ako sa bahay at after nung barangay. So yung pala yun, no? Kaya ka pala nagbago ng buhay. Sabi ko, tama. Pero after nun, marami pa tayo binugbog ah. Ay, hindi. After nun, sabi ko, ayoko na ng ganito. Off the record. Ayoko na ng ganito. Gusto ko na ng gusto ko ng
yung gigising ka ng umaga, excited ka kasi may gagawin ka. So yun na yun. Yun na yung nag-aral kami ng pagbibideo sa mga Nicolas. So maraming salamat sa Nicolas Brothers. Yes, Tito Bert. So yun shout out. yun talaga. Yun yung start nun na parang eto na yan. So nag-aral ako mag-edit. Natatandaan ko pa yung parents ko, bro. Nanay ko. Mm. Sa sobrang mahirap lang kami, wala kaming washing machine. Mm. Nagkukusot yun, bro. Oo. Saan ka pupunta? Nay, mag-aaral lang ako mag-edit. Alam niya, tarantado ko eh. sabi niya sa akin, mag-aaral, huwag ka na umalis. Hindi, Nay, seryoso. Pag gumaling ako dito, gaganda buhay natin. Tama. Yun yung sinabi ko. Tanda ko pa yun. Kaya every time na nakikita ko yung nanay ko, sabi mo, gaganda buhay natin. Nirebat. Hindi pa pala yung tanda. Yun yung sinabi ko So, sa akin. bira ka magpakita. Oo. So yun. Baka matanong ka. Biro makita. Pero yun yung totoo. No, aral ako ng linear, aral ako BHS, tapos mahina pa din. Paano mahina? Mahina pa rin kasi gusto nyo ba malaman date namin ni Shai? Mm. That time binabayaran lang ako ni Tito Bert ng 150 sa pagla-lightman. Oo. 150. Girlfriend ko na si Shai, yun na pangasawa ko ngayon. Oo. Pupuntahan ko sa Taytay at meron ako 150 sa bulsa ko, pre. Magja-Jollibee kami. Wow. Big time. Alam mo pinakamasama doon? Ang ang masama? Top si Bibian lang tayo. Oo. Napapa-Jollibee mo na. Siyempre dapat aircon ka. Kahit pa paano yung requirements mo, aircon Tsaka ka. mga Shena girls yan. Alam mo ang dapat mong gawin, bro? Oo. Huwag kang mag-upsize. 150 lang pera ko. Regular lang. Kasi dalawa kaming kakain. Pag nag-peach mango pie na ako, ibig sabihin, 2 shoot ang nadali ko. Yun yung may sign. May sign. Pero pag, hanggang dyan lang, wala na. Doon ako nag-start. Sa ganun talaga. Sana nanonood si Shaila, no? Yun yung nakakatuwa. Kaya pag kinukwento ko yun sa mga anak ko, parang hindi sila makapaniwala. Kaya nga nung kagabi, ini-explain ko sa kanila kung gano'ng kasarap maghanap buhay na pinaghihirapan mo. Kasi iba. Iba. So natatakot kasi ako na even ikaw, na dumating sila na mahina sila, na malayo sa'yo. Oo. Di ba? Para sa akin kasi yung ginhawang nararanasan natin ngayon, ayaw natin naman talaga paranas sa mga anak natin. Tama. Pero natatakot ako, baka naman pag nasa labasan sila, hindi kasing kapal na mukha. Hindi tayo mabubuli. Di ba? Hindi tayo mabubuli. Parang pag nakikipagkwentuhan ka pa lang sa tao, alam mo na kung saan ang direksyon. Masusukat mo na no? Oo. Ngiti pa lang yan, alam mo na kung ano gusto niyan sa'yo eh. Di ba? Parang, okay. So yun, nakwento mo yung naipag-date ka na 150 lang yung yung pera mo. After nun, bro, after nung lightman mo, paano mo na-improve yung skills mo? Ayun, ito maganda ng tanong. Parang hindi ako pumapayag sa 150 kasi kulang talaga. Walang peach mango pa eh. Kulang. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko matutong mag-video. Kailangan ko matutong mag-video. Kasi itong pagbibideo na to, kahit pa paano kay Tito Bert, 300 yun, times 2 yun eh. Oo eh. 150, 300, di kada date ko with peach mango pie. May impress ka na, nakaka-impress na. That time, ang tawag ko kay Shai, ang pizza pie. Alam ko mango pie. Yun yung motivation niya eh. Balik Peach ulit mango ako. pa. Sabi ko, kailangan ko matutong mag-video kasi hindi pwedeng lightman. Yes. Kasi parang nakita ko si Rupert nagbibideo. Ay, tama, si Rupert nagbibideo, nagpo-photo. Hindi naman pwedeng lagi lang akong lightman. Sabi ko, kailangan ko matuto. Sobrang bait lang talaga. At nagbibigay sila ng tiwala sa'yo. Na miski alam nila na hindi ka pa marunong, pero yung tiwala ibinigay sa'yo, yun yung bagay na hindi ko na pinakawalan. Yung tiwala.
Kasi bihirang-bihira sa tao nabigyan ka ng tiwala. Until now, marami tayong tao. Alam na alam mo yung bagay kung bakit may studio owner until now, miski masakit na ang likod, hindi mabitawan ang pagsushoot kasi wala silang tiwala sa kasama nila. Mm-mm. At yun yung bagay na binigay sa akin ng Nicolas. Tiwala. Tiwala. So yan, parang laking bagay sa akin yan. Parang wow, tiwala to. Hindi ko to sisirain. Gagalingan ko. Naalala ko nagsushoot pa tayo. Puro tayo high school. Oo, Chong. Hindi na. Oo, puro kami high school. Si Bob, Rupert, si Romel, Lightman, tsaka ako. Ito yung video, si Ian. Yung kliyente, kasi walang tiwala. Mga bata. Puro bata eh. Oo. Puro kami bata San eh. yan? San yan? Ang ano. RPN yun. RPN pa noon, Tito Bert. So, tatawag yung kliyente kay Tito Bert. Bert, ano ba itong pinadala mo? Marurunong ba to? Pero yun nga, fair enough. Pagka-deliver nung project, natutuwa naman na parang, uy, ayos hindi po ulo. Kasi alalit namin eh. Kaya pag high school ka, di ba? Eh, natatangkad ka naman, college eh. So, lilit namin. Talagang nakatingala kami. Puro shooting up yung Mga payatot pa. Oo, Mga payatot payatot pa pa, no? noon. Pero talaga yun, lightman ako ni Ian. Sakit ng ulo sa akin yan. Naging lightman ka. Oo. Ako lightman mo habang nag-aaral ako mag-edit. Tingnan mo kung gaano ako kagaling. Magaling na videographer, lightman ko lang. Kidding aside. Hindi ko alam. No? Malaking tumulong sa akin matutong mag-edit ng husto si Marby. Naging editor niya ako sa bahay nila. At nag-last yun siguro ng... Siguro, sa pagpalagay na natin mga 6 to 1 year. And pwede ko ba i-share? Oo. Yeah. Yung Cinema Works, kami may-ari nun Matagal na sikreto. May-ari na Cinema Works. Sobrang opposite lang kami. Ang pagiging opposite namin, si Marvy kaya siya ganyan kagaling. Lagi nakaupo sa computer. Ako nasa tambayan pa din. kaya talagang talagang ang galing. Sobrang bilib ako sa meron ka. Kung paano mo inaral lahat 'yan. Dahil nasaksihan ko 'yan from the start kung paano mo tinawid yung Cinema Works. Na parang sinabi ko sa sarili ko, Marbs, hindi ko kayang yung ginagawa mo. Kasi wala pa ako diyan. Kasi iba yung dedication mo, time na binibigay sa table. Parang hindi ako pang table. Kailangan sa labas ako. Miski bigyan mo, bigyan mo ako 2 glide, 3 glide, bibit-biting ko. Huwag mo lang ako paupuin dyan. Parang gano'n. Kaya yung nakikita ko kung gano'n yung discipline, sobrang disiplina eh. Kaya nga nung sinama niya ako sa bangko, kulang na lang. Tigilan mo na yan. Maganda na yan. At mag-inom naman tayo ng konti. Wala. Kaya sabi ko, ibang klase yung disiplina. And then yun yung kailangan para maging successful ka. Disiplina. Kapag wala kang disiplina, huwag kang umasa. Sa nanay mo pwede. Hindi ka matitiis na. Oo, nanay mo, mamahalin ka niyan. Kaso may question sa nanay mo. Parang hindi naman, ano? Pero yun nga, parang sabi ko, pero bago ba maging videographer, ano pa ba yung mga trabaho na ano mo? Ito, yun nga, naging Wendy's crew ako. Tapos nag-Words of Pan ako. Tapos napunta ako sa isang production house. Ang kwento, Wendy's kasi, hindi pa ako kaya i-support ng videography. On and off pa. Parang kulang talaga. Kailangan ko mag-Wendy's. Tsaka ang maganda dun, papupuntahin mo si Shai, hindi na pitch mango pa. Di ba? By the way, tarantado. Hindi, matagal na yun. Hindi na tayo mateterminate. Okay na. Tapos yan, nung pagtapos ko dyan, ang pinakamalaking tumulong sa akin kung nasan ako ngayon is yung production house. Meron akong short kwento dyan. Production house. I'm with Bob Nicolas. Cameraman ako ni Bob. Siya yung editor ng production house.
ginagawa namin yung billiard show. Mhm. Yung tema ng billiard show para siyang NBA, yung Metropolitan Basketball Association. So mga naglalaban from Pasig to Dagupan to Pangasinan to ganun naman kinonvert sa billiards. During that time, sinama ako ni Bob dun sa production. Ako ang cameraman niya. At dun siya nag-decide ng time na yon na itayo yung Bob Nicolas. Sobrang simple lang naman ginawa ni Bob. Iniwan niya ako dun. Ikaw na bahala. Nung time na yun, sobrang mahina pa ako mag-edit. Wala pa, zero pa. So, ginagawa ko, everyday, sinasara ko yung opisina, patay ang ilaw lahat, inaaral ko ang Adobe Photoshop, After Effects, Premiere. Wala akong ginawa everyday ko hindi mag-aral mag-edit. At tingin ko yun din eh. Kapag meron ka pangarap, meron ka makakamit eh. Oo. Totoo yan. Then yun, nung time na yun, parang eto na eh, wala na akong magagawa eh. Parang ako na yung from Bob Nicolas, biglang naging Ian Cruz. Oo. Doon sa Tapos production, ano? Si Bob, ang galing-galing, tapos ako zero. Pero pinangatawanan ko, sabi ko, hindi ako matatakot. Kasi pag natakot ka, tapos ka. Yeah. Tama. So, hindi ako natakot. Sabi ko, gawin ko to, nagagawa to ni Bob eh. Ginagawa ko na lang, pag hirap na hirap ako, pupunta ako kay Bob, tatanong ako, Bob, ano bang kailangan kong gawin? Ano bang ganito, ganyan? Sobrang hindi siya naging madamot eh. Tuturo niya sa'yo. Ayun, doon ako natuto. Dire-diretso. Tapos later on, sumisikat na yung Bob Nicolas. Tapos nagpi-freelance naman ako from production house. Meron akong mga spare time na nagpi-freelance ako. Hanggang sabi ko, hindi, diretso na ako sa sa'yo, Bob. Kaya galing ako sa production house, nag-ship ako kay Bob. Bumalik ulit ako sa ilalim ni Bob sa wedding. Nice. Yun na yun. Doon na nag-start yun, dire-diretso namin na videographer na ako. Oo. Yun siguro yung after ng Cinema Works natin. Oo. Yun na yun. Never ko naman sinabing magaling ako eh. Until now. Yes. Tama Hindi yan. mo maririnig sa akin na salitang magaling ako. Isa lang pwede ko sabihin, masipag ako. Tama. Yan yung tama. Pero magaling, never ko yan sinabi. Pero ako sasabihin ko magaling si Ian Cruz. Sa ibang tao. Kasi yun naman yan eh. Parang dapat yung ibang tao yung magbibigay sa iyo ng label. Recognize lang. Yes. Hindi pwede sarili mo. Kasi pag sarili mo na sinasabihan mo na magaling ka, medyo finish line yun. Tama Yun naman. din yun. Maraming dangers yun. Yes. Yun din yung kinakatakutan ko na parang pag sinabi kong magaling ako, parang sinabi ko tama na. Yun na yung end. Oo. Yun na yung end. Tsaka isang bagay lang talaga yung pinangahawakan ko until now. At tingin ko sa lahat na nakikinig, ma-apply nila to miski dito sa studio natin. At yun na yung magtanga-tangahan ka. Bakit? Parang magtanga-tanga. Kung gusto mong gumaling, magtanga-tangahan ka. Kahit sino ba ang kaharap mo, magtanga-tangahan ka. Kasi lahat ng taong pabidbo ko lang nakuha. Oh. Lahat ng taong pabibo wala nakuha. Lahat ng tanga marami nakuha. Oo nga, no? Pati nga pingot na nanay nakuha. Ay, extra pa. Pero totoo 'yan. Totoo 'yan. Yes. Magtanga-tanga. Ako, marami ako nami-meet, lalo na nasa construction side na ako. Tanga lang ako. Kasi wala naman ako mapapala kung ipaglalabang ko sa iyo yung alam ko. Pero yung alam mo, nalalaman ko, ako yung panalo. Nag-grow ka. Absorb mo. Diba? Oo, Kaya sa akin, yun lang, magtanga-tanga ka. Kasi yung tanga, yung mayaman, yung magaling, naghihirap. Totoo yan. Totoo yan. Reality. Totoo yan. Totoo yan. Totoo. Pag in-apply mo yan sa buhay mo, tingnan mo. Pag namatay ka, marami ka pang... Ano? Marami ka pang bisita. Mabait ka eh. Isa lang ang meron ako. May puso lang ako. Yun. Totoo. Then the rest is, yun na. Relax na. Galing. Kuya, may question ako. Aside from peach mango pie. Uy, layo niya na. Aside from peach mango, ano talaga yung, kumbaga doon na tayo sa, may Ian Cruz films na. Ano yung nag-push sa'yo na talagang i-pursue yun? Yung ikaw, yung videography. Anak. Happy ako as wedding freelancer. Ayoko man sabihin, pero
sobrang happy ako. Yung pagmamahal na binigay sa akin ni Bob and Jason, sobra yan. Sobrang happy ako doon. Kasi yung time na yon, ang kaibahan ng freelance before, wala namang gamit eh. Wala, Talent ang dala mo. Talent talaga, skills. Talent ang dala mo. Ang dala mo, hinire ka kasi may talent ka. Kaya sobrang happy ako noong time na yon. Kasi busy naman ako, bro. Busy ako. Kung gaano ako ka-busy nung ko, tatanungin nyo ako during that time, siguro pinakamababa ako monthly, 20 weddings a month. Then ang TF nun dati pa, 5,000 na. So sa akin, parang happy ako. Hindi ko kailangan sana mag-studio. Oo. Buhay ka freelance eh. Oo, hindi ko sabi ko nga sa'yo, ang buhay ko sa labas eh. Mas binibuild ko yung sarili ko kung paano mag-compose. Kaya nga kung papansinin niyo ako as studio owner, medyo meron akong kayabangan sa sarili ko na hindi ako nagdadala ng anything na ilalagay sa lente ko. Kasi hindi ako naniniwala sa art na dala mo. Mas naniniwala ako sa art na pupuntahan ko at hahanapin ko. Kasi ayoko bukas makalawa, parehas lang ang gawa ko sa gawa ko kahapon. Kaya wala akong dala kahit alin. Dala ko lang camera at maghahanap ako ng art dito sa lugar na to. Sa lugar na to. Kasi parang kung dadalhin ko yan at ilalagay ko sa harapan ng camera ko, wala na ako, hindi na ako mag-iisip. Yun na yun. Oo. Parang hindi ko china-challenge yung sarili ko. Anong gagawin ko rito? Kaya sa akin, parang pangit masasabihin ko. Sa akin noon, pag nakakakita ako ng gano'n ng mga cameraman, at hindi ko rin kasi maintindihan nyo kasi hindi ako, kaya siguro pangit pakinggan, no? Ang tingin ko kasi doon, sinisafety nila yung sarili nila. Oo. Kaya ako, yung mga cameraman ko, pag naglalagay sa harapan ng lente nila, bumili ako ng lenteng maganda, lalagyan mo ng kung ano-ano sa harapan, tagalin mo yan. Tatawa. Pero ang art kasi, nasa paligid mo lang. Hindi yan nasa bulsa mo. At ilalabas mo pag kailangan mo. For me kasi, ang art, hanapin mo. Para gusto mo maiba, mag-isip ka. Kasi kung ilalabas mo lang sa bulsa mo, tamad ka. Safety. Galing. Guilty ako dyan. Ibang Oo, sometimes, di ba? Pare, ito, sa akin lang. Hindi ito applicable sa lahat. Kasi yung style ko naman, makikita nyo, hindi naman talaga kailangan yon. Kaya huwag kang mag-guilty. Hindi. Ibig ko sabihin, parang ginagawa ko siya. Pero I mean, nabanggit mo na sa akin kasi before yun. Hindi. May ano ko may reason kung bakit mo yung ginagawa. Iba yung style mo eh. Hindi, pero nabanggit mo kasi sa akin yun before eh. Yung hahanapin mo yung art sa kung nasaan lugar ka. Which is tama naman. Yes. Kaya tinanggal ko din siya. Nabanggit mo yung anak. Ipaliwanag mo nga sa amin bakit yun yung dahilan mo para magtayo ka ng studio? Ayun. Maganda yun. Napakagandang tanong. No? Kasi doon, during that time, hindi ako marunong magbangko. Ito, true story to. Hindi ako marunong magbangko. Wala akong bangko, busy ako, meron ako aparador. Aparador. Okay. Ang kwento, December, busy ka, araw-araw ka, bibigyan kang TF, lalagay mo lang sa aparador, sara ulit. Tapos pag break time mo, pag day off mo, bibilangin mo yung pera mo. O, dami O, next ulit, bukas ulit, ganun ulit. Pero hindi ko nakikita yung pamilya ko. Tapos isang bagay lang talaga yung naghikayat sa akin mag-studio nung magkakaanak na ako at walang iba, ikaw yun. Sabi mo, pare, magtayo ka na. Iniisip ko yun, gabi-gabi, magtatayo ako, bibitawan ko si Jason, bibitawan ko si Bob. That time, yun yung talagang peak nila. 2009, 2010. Oo. Parang ang hirap bitawan nito kasi pera na to. Oo. Sa akin, sino magtitiwala sa akin? Isang hamak na shooter ka lang. Hindi ka pa marunong mag-edit. Di naman ako marunong mag-edit talaga ng SD. Never ako nag-SD, bro eh. Kaya parang pinag-iisipan ko maigi. Sabi ko, sige, may isang photographer na nagtiwala sa akin, maging cameraman nila, maging shooter nila, in short, maging studio owner. Oo. Nung nagawa ko yun, at ikaw yung nag-SDE nun, Brad. At gusto kong ipagyabang sa inyo,
Yung unang kliyente na yun, naghatid sa akin yun ng 100 kliyente. After that. Nakala nila ako yung nag-edit. Now we know. Nanonood yun. At walang iba kung hindi si Pastorel. Yeah, Michelle. Si Michelle. Tsaka si... Ang mga shooter ko noon, Romel Nicolas, walang-wala. Romel Nicolas. Diba? Tapos ang editor ko, walang-wala. Marvin de Guzman. Sino ba yung mga yan? Di ba? After i-play ng SDE na yon, may nag-book agad sa akin. Paano to? Hindi, nag-book niya. Ikaw na videographer. Okay. Tapos biglang, tung. Ako rin mag-edit. Challenge ka. Grabe. Yun yun. No, yun, during that time, ang nag-book sa akin, si Bong Midel. Bong. Si Bong Midel is magaling na businessman. No. Siya yung nag-book, siya yung anak nung ginawa mong SDE. Oo. Na yun yung malaking tulong na ginawa mo sa part ko as a studio owner. Binigyan mo ko ng gas para ipagpatuloy yung bagay na nasaan ako ngayon. Mm-hmm. Hindi kasi ako naniniwala sa isang studio na shooter ka at di ka marunong mag-edit. Ang laging last call kasi nasa editor for me. Yun yung pambenta mo eh. Oo, kung hindi ka makakapag-show ng magandang SDE at iaasa mo sa editor na sometimes may sakit, sometimes wala sa wisyo, Hindi, ka pwede tatayo. naman, tingin ko, pero hindi ka makakapag-set ng sarili mong identity. Ayun. Yun Yun lang. yung pinakamaganda doon. No? Parang yun. Maganda yan. Maganda yun. Yung identity. Oo. May follow-up question ba na, diretso ko na sa identity. Yun nga, no, parang dahil sa anak mo, kaya ka nagkaroon ng lakas ng loob para magtayo ng studio kasi wala kang time. Kumbaga, kung meron kang 20 booking in a month, hindi mo nakikita yung pamilya mo eh. Ito yung maganda dyan, bro. Sinabi ko yan kay Shai. Sabi ko kay Shai, titigil ako mag-freelance. Magkaroon lang ako isang shoot. Gagandaan ko yung edit. Kasi hindi naman talaga ako magaling na editor. Magaling ako na shooter. Masasabi ko yun. Kasi masipag ako eh. Kaya ko kasi magbasa ng damit kahit hanggang 3. Para lang magpaganda na isang kasal. Magbasa. Kasi pagpawisan. Magpagod. Magpagod. Galing. No. Sobrang masipag ako. At yun yung pinagmamalaki ko. Kasi hindi ako naniniwala sa may talent ka, magaling ka. No. Mas naniniwala ako masipag ka kaya magaling ka. Oo. Di ba? Parang pag nag-hire ka na isang cameraman, papakitaan ka magaling. Iintindihan niya ba yung ginagawa niya? No? Miski nga ako, until now, hindi ko naiintindihan bakit ko ginagawa to. Kasi gusto ko mag-create ng bago. Yes. Kaya kung sasabihin mo sa akin, nag-i-edit, okay na yan? Paano mo nasabi okay yan? Ginawa mo kahapon, kaya okay na? Hindi ka gagaling. Kasi gusto mo mag-settle sa meron ka lang. Nasa comfort zone ka eh. Yes. Walang magaling na shooter, even photographer or cameraman na nasa comfort zone. Na-interview ako sa Weddings TV. During that time, ipapalabas yun sa national TV. Sinabi niya, bakit ganyan yung style na meron ka? Unang-una, kaya yun ang style na meron ako. Kasi galing ako sa freelance eh. Galing ako from Bob. Tapos magta-transition ako ng shoot to Jason. Tatransition na naman ako kinabukasan to Bob. Magkaiba ba sila? Magkaiba sila eh. So, hindi kasi alam lahat ng couple yan eh. Yes. Nakinumbayin ko si Bob and Jason sa akin eh. Thank you. Di ba? Di ba? Oo. Pero kidding aside, totoo yan. Kaya kayo na mayagpagsimula ng Totoo yan. hanggang 2019. Pag tinanong mo, bakit? Ang ginagawa ko, nag-istorya ko through my candid chat. Pero bakit? Ano ba si Bob? Si Bob, during my time na nagsushoot ako sa kanya, ang ginagawa ko sa kanya, magdidirect ako para sa gusto ni Boss Bob. Pag ginawa ko yung kay Boss Jason, ni isa doon wala akong makikita. Pero pag si Bob ang naglalatag doon, ang ganda ng istorya, kay Boss J wala yun. Bawal yun. Tapon yun. So sabi ko, So ang ginawa ko pare, lahat ng tapon nila, ako na lang mag-e-edit. Ako na lang ang gagawa. Galing. So nag-candid ako at nag-istorya ako.
At yun yung na-develop ko sa sarili ko. At yun yung pinatunayan ko. Kaya yung kinukwento ko kanina, 2009, 2010, wala talaga ako. Ang hirap makakuha. Lahat ng makukuha mo, it's either may anak na, o professional na attorney na. Isipin mo edad nun. Mga 40 na. Kung hindi pa attorney, doktor pa yan. Matatanda na talaga. Talagang professional sila. Pero at least willing to pay. Pero naniwala ako dun sa meron ako. Sa meron ka. Then yun yung mga gustong mag-solo na studio, maniwala lang kayo sa sarili nyo at mag-train kayo ng tao nyo. The rest, follow. Ganda. Nabanggit mo si Bob tsaka si Jason. Alam ko naman na sila yung mentor mo, pero meron ka pa bang ibang tinitignan or pina-follow bukod sa wedding? Ayun na. Ayun, maganda yung tanong. Oo. Noong time na yun, nakuha ko na yung, storytelling lang ako. Kung kaya ko nga 80%, 90%, 70% na walang direction, okay ako. During that time, isa lang ang idol ko, bro. Si Joe Simon lang. Joe Simon. Joe Simon lang idol ko. Tapos pagdating naman sa Glidecam Camera Works, Michael Wong lang. Ng still motion. Oo, kaya makikita mo talaga edad ko, bro. Wala na yung mga yun. Yun lang. Wala nang iba. At tapos ngayon, pag tinanong mo ko, nag-aaral pa ba ako? Naniniwala kasi ako sa sarili ko ngayon na artist ako. Kung nag-aaral ako kung saan ako matutuwa. Pero hindi ako mag-aaral para manggaya. Kung saan lang ako matutuwa. Kasi yun na lang yung pinangahawakan ko ngayon. Kumbaga, yung sarili mo lang yung piniplease mo. Oo. Tsaka yung kliyente, no? Siguro, yun yung pinapasalamat ko sa meron ako ngayon. Nawalan ako ng inggit. At yun yung bagay na pinakamahirap sa isang tao. Totoo yan. Nawalan ng inggit. Kaya ngayon nawalan ako ng inggit, meron ako ngayon peace of mind. Nakakatulog ako. Kailan mo na-achieve yan? Nang nawalan ako ng inggit? Oo. Nung napatunayan ko sa sarili ko na nakakabenta yung gawa ko, nawalan na ako ng inggit. Kasi sa tagal kitang kasama, pare, kung tatanungin mo ako, at hindi naman to, wala lang halong biro to, at I think, lahat ng audience dito maniniwala, isa lang naman talaga ang pinakamagaling for me. Hindi yan si Bob at Jason, kung hindi ikaw. Puta. Ngayon kung tatanungin mo kung bakit, nasa iyo lahat, bro eh. Marunong ka mag-storytelling. Magaling ka mag-lighting. Magaling ka mag-color. Nasa iyo lahat. Bakit? Pag tinanong mo ako ngayon, bakit mo sinasabi yan? At anong patunay mo naman? Si Marby ang magaling. Di manood ka ng video ng ibang studio, then tingnan mo kung kanino ka mukha, then balikan mo ako. Pag hindi mo yan nakasolve, bagong shooter ka. Pero pag nasolve mo yan, matagal ka ng shooter. So yun, hindi para sa reels to. Huwag mo i-reels to, pangit to. Pero yun yung... Pero yun yung totoo. No? May talent ka, bro. Thank you. Ngayon sa akin, parang yun lang yung respect na Galing. Na mabibigay mo sa kanya, no? Respeto. tangina, lasing yata ako pa. Hindi yata lang totoo yan. Actually, Hindi tama boss yan. Kaya siguro ngayon, yung kung ano man yung respect na binibigay din sa'yo ng tao. Kasi dahil yun dun sa pinakita mo rin eh. Yes. Diba? So, yun. Galing nun. Ganda nun. Muntik na ako maiyak. Oo, naiyak ako. Banting na lang. Naiyak ako dun. Hirap huminga dun, no? So, Ano to, yung talaga, honest episode. Oo. Talagang from the heart. Yeah. Actually, pinakahihintay ko itong episode na to eh. Oh, Kasi sabihin ko na, yung pinaka-first natin kasi, kwento ko lang, doon nagsimula yung monochrome. Magkasama kami. Si Ian, si Ace, tsaka ako. Nagiinuman kami. Tara pare, podcast tayo. Tapos yun, nag-podcast kami. Although, kasi, kaya ako ginawa yun dahil magkakaroon ako ng workshop, pambenta ba? Oh, yeah. I remember. Pambenta nun sa workshop. So, nag-work naman. So, yan. Si Ian yung yung... galing. Pero kasi yun, inuman lang. Sobrang inuman lang noon. Parang sabi ko, hindi eh. Oo. Dapat may solo to eh. Iba eh. Naman. Origin. History ni Boss Ian. Yun. Oo. Galing. So, yun. Sige, balik.
muntik na ako maiyak eh. So, balik muna tayo sa ano. Nakalimutan na yung question. Namumula na ako eh. Halo na to ng ano, yung kaba, alak, okay. tsaka syempre yung excitement. Yes. So, ayan, sabi ko nga, di ba, for a long time fan ako ng Ian Cruz. No? So, ito yung ano, gusto ko itanong sa'yo. Kasi ano eh, napanood ko rin yung mga episodes mo na, sa wedding video mo na yung mga, ang galing din eh, in technicals eh. Di ba? Yung, meron kayo ni slow-mo, babalik ako yun, meron kayo ni slow-mo, ring shot. Di ba? Yeah. So, ito, ang question ko is, paano mo binabalance yung ano, yung storytelling mo dun sa technical visuals mo sa shooting? Kasi, ang galing mong shooter eh. Ang galing mong mag-shoot, maganda yung materials mo. So, paano mo binabalance yun? Yung kailan ka magde-decide kung mas story to or mas gagaling ako in visuals? Or both? Okay, maganda yung tanong mo, no? Baka ipaulit mo ulit, Yeah. Okay, maganda yung tanong ni Emon. Sa akin kasi, ang pagiging videographer is sobrang challenging, lalo na kung ikaw isang editor. Okay, bigyan ka ba naman ng couple na parang estatwa eh. At mahirap walang yun. tubo eh. Yes. Na-imagine ko na. Si Boss J lang nakakagawa nun. So, dapat may ship ka na kahit pa paano, maglalaro na ako. Okay, yun yung tanong na parang sa akin, parang, okay, lalaruin ko yung camera ko kung walang mangyayari. Pero kung may mangyayari, hindi ko lalaruin yan. Hindi ko sasayangin yan. Kasi lahat ng kaya ko i-direct, kaya ko iulit kahit kanino. Pero yung nangyayari sa wedding mo ngayon, hindi ko kayang ulitin yan. Kaya pagpapalit ko yung nangyayari sa iyo ngayon kaysa sa alam ko. At yun yung tamang sagot doon sa tanong mo. Galing. Walang ibang tamang sagot doon kung hindi. Dapat basahin mo ang sitwasyon na sa harapan mo. Tama eh. Yung mga crucial moments na hindi mo mauulit, 'di ba? Yes. Ba't mo i-give up para lang sa magandang shot, magandang glide shot, magandang framing? Shoot mo, 'di ba? Director ako, magdi-direct ako. Right. Yun. Diba? Minsan may paninindigan din yung mga director eh, na hindi nila na alam na medyo may consequence na rin yung... Tsaka sa tunay na buhay, walang director ang tunay na buhay. Bukas nga, hindi mo alam kung maliligo ka o hindi. Oo. Meron si God lang. Sana lang. Sana lang. Bakit? 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 Alam mo ba kung may tubig kayo bukas? Just like a wedding. Very unpredictable. Tama. Yes. Tama Ang ganda na. So, hindi mo kayang balihin yun dahil lang sa trend. Tama. Yes. So, tsaka yung pinili niya eh. Pinili niya yung, ito yung nangyayari ngayon eh. Capture ko to, whatever, kung ano man yung mangyari dito, di ba? Kaysa dun sa, again, balik natin yung beauty shot niya, di ba? Na patatakboy niya, hindi nangyari sa totoong buhay yun, di ba? So, ang ika-capture niya is yung kung ano yung nangyayari. So, tama, Doc. Hindi, ito, isipin mo. Sige. Ito maganda to, no? Sa lalo na sa coordinator. Isipin mo yung bread mo tumakbo. Prep pa lang, hair down. Tingin mo ba makakabalik yon? Tumakbo eh. Di ba? Oo nga, no? Runaway bride. Akala niya kasi, di ba? Ikaw, magaling kang cameraman o takbo ka dyan. Inayaan mo lang. Hindi na matitigil yung pag sinabi mo stop eh. Laya ka. Pang-reels yun. Hindi, kanya-kanya naman kasi talaga. Kanya-kanya style yan. Kanya-kanya style. Ako, sorry sa mga nagdidirect. Ako, hands up ako dun sa mga magagaling mag-direct. Hindi lang ako yun. Hindi lang ako napunta doon sa position na yun. Pero kung babalik ako at solid pa yung itsura ng katawan ko, ay baka magaling pa ako doon sa mga yun. Joke. What if Boss Ian, yung client mo mas bata na, hindi na doktor na matagal na. Paano naman yan? Maganda yung tanong. Ayan yung nakaka-sad story as wedding videographer. Tumatanda ka, ang kliyente mo, bata lang eh. Oo. Tapos ngayon, gusto mo, active ka pa. Gusto mo, ikaw pa din. Hindi yan mangyayari, bro. Kahit napilitin mo sarili mo na i-shoot yan from prep to church to reception, hindi yan mangyayari sa'yo. Kasi
tatanda ka. Kung hindi ka magpiprepare para sa future mo, walang mangyayari sa'yo. Yan yung yung sad na katotohanan sa meron na tayo ng negosyo. Pambata lang ito, bro. Pag panghahawakan mo to habang buhay, ikaw, sige nga, mag-glide ka ng 75. Ang lupit mo rin. Baka pwedeng editor? Hindi rin, Editor no? ka, 75. Hindi rin, Tapos Wala. ako nga, totoo lang Mamatay ngayon yan. ayoko nang may salamin ako. Ah. Feeling ko hindi ako nakapag-perform ng totoo. Totoo. Sa akin, ang salamin, parang sinasabi sa akin ang salamin ko ngayon, tama na, pahinga ka na. Oh. Pangit man yung sinasabi ko, hindi sa lahat to, hindi sa lahat to. Pero ito yung katotohanan na meron ako. Isipin mo, Tagaytay wedding ka, naiwan mo salamin mo. Paano ako magtatrabaho? Pero hindi, kidding aside. Totoo yan. Totoo. Kasi nasanay kang walang salamin, tapos bigla ka nagkaroon ng salamin. Tapos nandyan na yung LCD monitor mo, anong gagawin mo sa buhay mo? Blurred na lahat, no? Oh, tapos sasabihin mo sa akin, masipag ako. Tangina yung sarili mo, umayaw na. Naiwan na. Yung sarili mo umayaw na, pero yung puso mo nandyan pa. Yes. Pero pare, sabayan mo yung sarili mo, wag yung puso mo. I-balance rin. Grabe yun. Kahit kailan pare, dapat lahat kayo balanse. So, sabi mo, parang sinasabi mo mag-retire na ako, Hindi, meron nga rin ako salamin. Hindi. Pero ang ganda Di ng ba? point May point siya. Pero again, lagi naman sinasabi ni Boss Ian, hindi naman para sa lahat to. Yes. Diba? Para sa kanya lang, diba? Para Kasi, sa akin, kasi may mga Thank you, tao Eman. na Thank you, sobrang Eman. passionate talaga sa ginagawa nila, diba? Meron naman tao na nawawalan ng passion, nag-give up, diba? Oh, So, yun. pero yun nga. Thank you, Eman. Ito sinasabi ko, lahat to sa sarili ko lang, no. Wala akong intensyon na manakit or Ng damdamin. or managasa. Yes. Lahat to, kung pinapanood nyo itong podcast, pang sarili ko lang. Yes. Oh, yes, Again, yes, yes. again, 'di ba? Yung truth niya. Oo, yun yung para sa iyo Opinion mo naman 'to, 'di ba? Hindi nga siya applicable sa Gusto ko malaman nyo lahat yun 50-50. 50 totoo, 50 hindi. Relax lang. Guys, 50 lang yun. 50 lang yung kalahati. Yung kalahati lang din yung totoo. Laging sinasabi ni Boss Ian yan. Pero this time, parang almost 90% pumapasok sa truth eh. Oo, Kasi nangyayari. kung siseryosohin mo yan, hindi ka nagtanga-tangahan. Oo. So, dapat tanga-tanga ka pa. Tanga-tangahan lang. Pero wala, ito, hindi to biro. Yes, yes. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon, kung nagtatanga-tangahan ka, marami kang matututunan. Yes. Kahit isang bagay yan kasi. Pero kung masyado ka seryoso sa buhay mo, Kasi totoo yun, bro, yung sinasabi mo. Bahala sa buhay. Kung masyado kang marunong, hindi magkikwento sa'yo yung taong kasama mo Kasi sasabihin niya, tayo na, alam niya na yan, mapapaya lang ako pag kwento ko yan. Di na lang. Hindi na lang. Mainis lang sa'yo eh. Mainis lang sa'yo eh. Oo eh. Daming Tama. alam. Ang ganda na, pero gusto ko malaman nyo lahat ng barkado ko tanga. Lahat nakikinig. Shit. Siguro ito lang yung gusto ko rin do sa mga episodes na, naging co-host ako dito sa Monocrop. Sobrang iba-iba yung perspective. Di ba? Pero, ang dami kong natututunan dahil Oo na-affirm yung katanga-tangahan lang. Oo. Tanga-tangahan ka lang, matututunan mo talaga Huwag ka lang maging mayabang. Yun lang yun. Number 1 rule. Yun naman yung totoo. Yung tanga-tangahan, it means huwag kang maging mayabang. Yes. Yun naman yun. Ganda. Yun lang yun. Wala nang ibang paligoy-ligoy yun. Ganda. Makinig ka para matuto ka. Magyabang ka kasi mayabang ka. That's it. Yung ganda. Galing. Ganda nun? Kasi si Ian talaga, isa sa mga nakilala ko na humble eh. Oo, tsaka ibang klase magsalita tong Ibang klase. best Papakinggan friend. mo talaga siya. Yes. Actually, sobrang dami niyang natulungan may mga nakakilala ako na na-inspire dahil sa kanya. Well, again, isa ako doon sa na-inspire ni Ian doon sa mga kwento niya. Actually, lagi kanyang pag nagkakanta kami ni Boss Ian, lagi mo naman sinasabi na yung sinabi mo kanina, kaya na patunay ako na totoo yun, na ang pinakamagaling para sa'yo si Marvy. Kasi kahit wala si Marvy, sinasabi mo yun sa amin. Ako, walang. Hindi ko kailangan buhatin yung
bangkuan mo para sumikat ka o ano. Oo. Tangina, miski si Je, Mm. pag tinanong niya ako niyan, walang ibang magaling for me is Marby. Yes. Bakit? Mm. Boja, isipin mo, pare, okay na, hindi pa okay sa'yo. Parang ano sa shooter. Tapos, doon mo lang ma-apply yung tanga. Parang alam ko na yung title ng episode. Like, kidding aside. Iba eh. Galing, Iba eh. galing. Yung lamesa na meron ka, para sa'yo yan. Thank you. At yan, lamesa na yan, nagbibigay ng ganda ng buhay na meron ka. Hindi kasi sinabi mo rin kanina na etong trabaho na to, hindi ako pwedeng magkamali or pumalpa kasi ito yung nagpapakain sa pamilya ko. So, yun. Yun naman yung pinangahawakan natin lahat. At wala akong punta dito na wala siya sa lamesa niya. Ge-edit. Ayan. Totoo. Oo. Pero, mention ko lang Oo. yung Black Label, Oo. naubos na. ni Ian. Naubos ni Ian. Kaya gusto ko malaman nyo lahat ng sinasabi ko, 50-50 lang. Ito na yung simula. Kung totoo pa, yung paniniwalaan. Hindi, meron pa tayo ng mojito. Maganda yung mojito. Try mo yung mojito. Hindi, yung Yeyo, thank you, Leo. Yan, si meron Yeyo. Yeyo. Kaya ako malakas ang loob ko mag-inom dahil meron akong pang himasmas. Pakimas-mas. Yan. Nabanggit mo yung Yeyo, pasalamatan muna natin yung sponsors natin. Yan. Pahinga muna tayo. Alright. Masyadong emosyon. Oo, ganda. Hindi, ganda. Sobra. Ano naman, ma-reset naman yung mga viewers natin. No? Sobrang dami. Hinga muna. Sobrang dami pumapasok na rin sa ano nila eh. Diba? So, para lang medyo ma-refresh kayo, no? Ayan, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. CinemaWorks Wedding Art Film, syempre, to produce this podcast. Maraming salamat, Madam Wellen. Yan. Yun. Ayan. And syempre, ang Aperture Philippines, yan. Aperture, yung pangalawa na nagtiwala talaga. Lagi nagsusupport yan, Nagsusupport Aperture. talaga. Thank you, Yan. Aperture. Thank you very much. And then, syempre, paparazzi. Nico Kyoge, NQ Photography by Metro Photo. Nandyan sila. Nandito sila nanonood. Paparazzi na hindi top booker to. Oh. Pero 71. 71. 71 bookings. 71 bookings. Congrats. Yan. Congrats, guys. Congrats. Wow! Grabe yun. 71. Mas grabe yung tropa natin isa. Mas grabe yung tropa natin. Sana nanonood siya, di ba? Nanonood yun. Oo. Amir. Si Amir. Oo, Amir. Christina, baka naman. Baka naman, di ba? I-guess din natin yan. Guess natin yan. Yan. Guess natin yan. So, sila yung number 1, no? Sila Amir, no? Oo, papatato ako eh. Si Amir, tinatuan ako ni Amir, ha? Tapos yung kapatid ko, tinatuan ni Christina. So, Yeah, ano yan, tropa yan. Tropa natin yan. Shoutout yan. Pero yun nga, paparazzi, yun tsaka NQ, ha? Number 1 sa puso natin yan. Tsaka dito sa Monochrome, na sila yung talagang supporter dito. After Aperture, paparazzi na talaga. Hindi na bumitaw yan. Talagang solid. Nico Kyogi fan ako. Idol, brother. Yes. And then next is, syempre, Henry's, no? Sa mga ano, yan, yung Tumblr natin, yan. Ay, wow. Oo, so si Henry's yan, nagbibigay niya. May giveaway tayo mamaya. Oo. Dapat ang giveaway dito kay Ian, Pico. Ano? Pala, tsaka Pico. oo. Happy na ako sa pala. Hindi niya magagamit yung ano eh. Hindi, yung Tumblr, magkaya kasi mainit sa site. mainit, Mainit sa site. yan. So yun, si Henry's Camera. At syempre si Henry's pala, merong ano yan ha. Sa June 20 and 22, meron silang event sa Juan Ayala. Sa 20, 21, 22. Kita-kits tayo dyan. Nandyan din kami. Punta kami dyan for sure. Yes. Photo Fiesta, no? Yun, punta tayo doon, guys. Support natin yung ating mga no, si Henry's. Isa yan sa mga murang nagbebenta ng cameras and yung mga accessories. Yes, basta yan. anything na related sa camera. Henry's yan, di ba? Henry's. Diyan ako kumukuha, pati mga drone. Nakakuha ko lang ng Osmo 3. Osmo. Yan. oo. Ayoko man sabihin, lahat tao dyan, 24 months ako dyan. Di ba? Ayan, With pwede- options. Yes. Meron nga sila yung 24 months, zero interest eh, di ba? Ay, hindi, 1 year yata. Meron 1 pang year. pay later yan. Pay later. Oo, meron. Iba yung Henry's talaga. Pay later? Hindi Oo. binigay sa akin.
Tanungin mo yung Bro, isa. bumili ka ng December. Ayan. Ayun, tama. Alam December, ko na, alam ko na. January yung babayaran mo. Hindi ka makakalas. Yun yung Christmas gift nila every time. Yes, Maraming December. salamat, Henry. Yes, and 25 years na yan, brother. Wow. Nasa Quiapo pa lang yan, pinupuntahan na natin. Parang pagkakaibigan nyo pala yan, 25 years. Oo. Gumagapang pa lang ako, naka-Henrys ka na. Ayan. And syempre, si Lota Pala Photography. Oy, salamat, brother. Always. Yeah. Support tayo, support. And syempre, si Manila Craft for the beer and yung Black sir. Label. Manila Thank you Craft. so much. Mga inumin Yes. na masasarap. And syempre, Stellar Stories, ang tropa natin. Yes, sir. Si Thank you, Kambal, yeah. no? Shout out. Salamat, syempre. Maraming salamat. The famous twin, si Egay pala yung director natin. And si Imon yung co-host natin. Co-host, Yan. yes. Hello. Co-supplier tuloy. Ayan. And then, syempre, yung Roundhouse Production. Ayan. Si Sir Jason, dinedevelop namin yung bagong website ng Monochrome. Magkakaroon na ng sarili. Yes. Wow. Very nice. Grabe. Congrats agad dyan. Exciting, Congrats agad dyan. Yes, gawa ng Roundhouse yan. So, Galing. kung meron kayong kailangan sa production nyo, no, kung mga rental or something, Roundhouse. Magaling yan. Yes. Oo. Post-production, meron din sila. Create Sundays! Yun! Yan, si Boss Ace. go. Yan. Isa sa mga paborito natin, kaibigan nating supplier yan. Yes. Wedding coordinator. Galing yan. Oo, yan. Ang haba ng spill ko. Ayan. Pero yan, si Ace kasi, siya yung nag-asikaso ng ating mga sponsors, siya yung yan. Kung gusto nyo mag-sponsors, message nyo lang si Ace. Siya yung manghihingi sa inyo kung ano yung kailangan ng Monochrome. Hindi naman pera yung kailangan namin, no? Either food or drinks or something. Hindi ka namin kailangan ng pera, mayaman ako. Pero, half truth lang. 50-50 lang din. 50-50 lang. Pero pasalamatan ko na agad si Ace. Ace, ano ba naman punuin mong pagkain to? Yes! Yeah. Joke lang yun, na mayaman ako, padala kayo stars. Huwag niyong kalimutan. Huwag niyo kalimutan. Kung natutuwa kayo sa pinapanood nyo. Ayun, yun. Yung yun. number one, nagsasend ng stars sa atin, nandito. Nandito, nagsisend pa rin. Thank Nagsisend you. pa rin. Thank you talaga. Boss Pepe, maraming Pepe maraming Fernandez. salamat. Pepe Fernandez. Ano yung pinaka-struggle mo sa buhay? Pinaka-struggle ko sa buhay, yung totoo. Siyempre, yung totoo. Half truth lang. Totoo, inggit. Inggit. Wala nang iba kung hindi inggit. Oh, shit. Hirap nun. Yan lang ang struggle na meron ako. Nagkaroon ako ng inggit sa sarili ko. During that time na videographer ako, wala akong shoot, tapos may shoot lahat ng mga kaibigan ko. Meron akong inggit. Putulin ko na doon. Paano ko ba explain yun? Hindi, mahirap yun, Paps eh. Mahirap talaga yun kasi kahit sa akin naman dumaan yun eh. Tapos ngayon, hindi ko yan ipagkakaila. Pag hindi ka marunong mainggit, wala. Ano ka, tanga rin? Nagtatanga sa buhay, sa tunay na buhay mo, nagtatanga-tangahan ka? ang tanga-tangahan, gamitin mo sa harapan ng taong magaling sa'yo. Pero yung inggit, panatiliin mo para ma-inspire ka. Kasi pag nawalan ka na inggit, tapos na yung buhay mo. Tapos sabihin mo, hindi ka marunong mainggit. Pag hindi ka marunong mainggit, wala kang pangarap. Oo, kasi pare, dadating yung barkada mo, may bagong sasakyan, tapos hindi ka mainggit. Ang dala mo, pedicab. Tama. Ano yun, wala kang pangarap sa pamilya na meron ka. For me, yung inggit, alagaan mo. Huwag mo siyang gawin negative, gawin mo siyang positive. Kasi pag ginawa mo siya negative, wala mangyayari sa buhay mo. Pero kung gagawin mo siya negative, fuel Positive. siya. Ay, ng positive, fuel siya. Galing. Siya yung fuel mo para makamit mo yung maalis sa pagiging inggitero. At yun lang yung bagay na magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Yung inggit hindi masama eh. Ano na eh. Medyo may Ang gaan na kanina, pinabigat mo ulit. Pero totoo yun eh. Lahat tayo naiinggit, lahat tayo may insecurity sa katawan. Totoo. Pero depende na lang sa atin kung saan natin gagamitin. Paano mo dadalhin? Paano dadala? Yes. Okay, pag tinanong nyo ako, hot date
wala akong shoot, lahat sila may shoot. Anong mali? Tatanong, pag hindi mo question yung sarili mo, huwag ka na maghanap ng shoot. Oo. Di ba? Hot date, wala kang shoot, tapos hindi mo question yung sarili mo. Eh, huwag ka lang magtanong sa sarili mo. Pero ang pinadamis doon, mag-inom ka na lang. Hindi, yan yung parang isipin mo bakit. So, tapos magagawan mo ng paraan yun eh. Sana next year, etong date na to, hot date to, meron dapat ako. Yes. Yeah, totoo yan. Gawin yung fuel, yung mga bagay na nakikreate sa inyo ng sakit. Pag yung medyo na, ouch, gawin yung fuel yan. Ganda. Kasi pag hindi mo ginawang fuel yan, wala ka natututunan. Baka chismoso ka lang. Damdamin mo lang. Tama Actually, tama Kasi ganun din kami. Konti yung shoot namin ngayon, di ba? Pero anong ginagawa ko, di ba? Parang ngayon, ang ginagawa ko, nag-aaral ulit akong mag-color grade. Mag-golf. Hindi. Buka doon. Hindi, pag nasa bahay ako, tapos alam ko, Saturday, wala akong shoot. Bubuksan ko yung laptop ko. Mag-aaral ako mag-edit or whatever. Basta, ngayon kasi nag-shift ako ng ibang editing software So, yun yung ginagawa ko. Even yung grading, ganyan. So, yun, tama si Boss Ian doon. Ang galing nun, no? Struggle niya yung inggit, pero yun yung ginawa niyang strength. Fuel. Oo, ginawa niyang fuel yun para, alam mo yun. Mapaghandaan mo lang ulit. Oo, galing. Actually, nakakaingit naman talaga. Parang ako, mas naiinggit ako, yun nga, sa mga friend mo. Pero syempre, pag ibang tao naman, di ka mainggit doon Parang, biyahan mo na sila. Pero yung circle mo, di ba? Tangina, may nangyayari sa kanila Tapos sa akin wala. Anong mali? Oo, kasi pag hindi ka nainggit, hindi ka tao. Oo. Natural lang yung inggit. Pero yung inggit, mas masarap yung gamitin talaga pare pagkain ng katawan ng tao. Para siyang good reminder. Good reminder. Tsaka for the soul Tingin ko for the soul. Yes. For the soul. Hinga muna. Grabe. Okay, Cheers maingit. muna, Boss Ian. Yan. Kayo maingit Yeyo! Yeyo. Ba't yun? Yeyo. Parang kanina alak yan. Paps, kapag wala kang inggit sa katawan, kaya mo magkape, kaya mo mag-alcohol. Yun yung technique. Yun pinagbaba technique. Tayo na gusto niya i-reset yung inom niya. Naubos niya. Nag-shot nga ng mojito. Nasa mojito na ako. Nasa mojito. Galing. Uy, Ian, question. Yes, sir. Yes, sir. So, videography, right? Would you say na na-reach mo na yung peak mo dun sa larangan ng videography? And if yes, ito ba yung reason kung bakit nag-pivot ka to building bakuran? Ito yung pinakamagandang tanong at ito yung hindi ako honest sa meron ako. Tangina. Pang reels. Yun ang intro doon. Kidding aside. Ang totoo niyan, during my yung sobrang busy na time, nagkaroon ako acid reflux. Nakakatulog lang ako. Pagyakap ko si Shai. Pagyakap ko yung asawa ko. Sarap. Bakit? Tanong mo bakit? December, meron akong 3 na prenup na hindi pa unedited. Going to another prenup na hindi pa i-edit pa lang. At meron akong Palawan, meron akong Batangas, meron akong Boracay, na ang pinag-uusapan natin December 26, 27, 28, 29, 30. Grabe. Siksik. At kung tatanungin niyo ako, 2017 dito. At yung time na yun, nagpadala ako sa ER, hindi ako makahinga. Sobrang stress. Sobrang stress. Tangina, nagkaroon ako ng guard, pare. Tangina, nagkaroon ako acid reflux. Every time na matutulog ako, kailangan yakap ko yung asawa ko. Nakakaiyak na for me. Kasi hindi ako kampante na hindi ko siya yakap. Pag hindi ko siya yakap, wala ako. Mamamatay ako. Yun yung time na tangina, anong gagawin ko?
Kailangan ko mag-edit pagtapos ko mag-SDE. 4 na prenup yung pinag-uusapan natin. Bigat. Bigat Talaga. dun. Reality ng ano. Oo. Ito yun, time na hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako. Yayakapin lang ako na asawa ko para makatulog ako. At yun yung time na sinabi niya sa akin, kailangan mo magnegosyo ng iba. Kung hindi, mamamatay ka na. Shit. Hindi yan totoo. Anong gagawin ko? Mm. Hard truth. Yun yung time na pinahihirapan ako ng pagiging alipin ng pera. Kailangan ko ng pera kasi kailangan ng pamilya na meron ako. Oo. Pero puta, hindi na kaya ng katawang tao ko. Saan ako pupunta? Tama. Umiiyak na lang yung kaluluwa mo, pre. Lord, paano gagawin ko? Panay ang dasal ko. Hanggang sa nagawa ko. Every time na stress ako until now, meron ako nararamdaman na digay ako until now. At hindi na yun nawala because of the wedding. Shit. Until now, ginagamot ko yung sarili ko. Dahil doon sa 4 na prenup. Yeah. Hindi ba? Hindi lang. Okay. Dahil sa wedding na meron, dahil sa culture na meron tayo. Yes. Mahirap talaga. Ano talaga? Ngayon, kung tatanungin mo ko, mahirap maging videographer. Mahirap maging videographer na hindi mo inaayos ang financial na meron ka. Sino may sabi sa inyo na, di ba, kumita ka at sarap. Yes. Pera yan. Pera yan. Ang dali kumita sa isang wedding videography. Na isang wedding editor or wedding studio, di ba? Nalasing ba ako, bro? Hindi. Sakto lang. Hindi. Sakto lang. By the way, ulitin ko. Oo. Pare, yung time na yun, nangyayari sa akin. Nung nagkakaroon ako nun, sabi ko, ang hirap na ito. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung bakit nasan ako ngayon, because of my wife. Walang iba kung hindi nag-iba ng river ng flow na meron ako kung hindi ang asawa ko. Walang iba. Walang ibang nag-iba ng landas na meron ako hindi asawa ko. Pipili ka lang. Mamamatay ka ng stress o makakasama mo ang pamilya na meron ka. Hindi ko na alam kung paano explain. So, namili ka doon, no? Namili ka, videography, o maghahanap ka na ibang business. Paano napunta sa bakuran? Siya lahat yan. Yung mukha ng pagiging bakuran, hindi ako yan. Asawa ko yan. Lahat yan, ibinaling niya sa meron kami. At yun ang pinakaswerte na meron ako. Yun. At yun yung asawa na meron tayo. Paano nakatulong yung wedding videography sa pagiging mo sa bakuran? Paano siya financially and syempre yung paano mo siya i-market, 'di ba? Babalik ulit tayo, no? Ako kasi as videographer, wala naman akong ginawa ko hindi taos-puso ko yung ginagawa. Wala akong time, effort na pinakawalan. Lahat yan buong buhay, puso ko ginawa. At nakita yan ng misis ko. Ang hindi niya na lang gusto, yung halos mamatay ka na sa hirap. Short na yun eh. Yun na yung pinaka-short kung pwedeng sabihin sa inyo, mamatay sa hirap. Sobrang swerte natin, Marvy. Yes. Ako, during that time, na kaya mong bilangin sa palad mo ang videographer. Tama? Oo. Kaya nandito tayo ngayon eh. Yun, during that time na ganyan lang, bilang mo lang sa palad mo ang videography, Yes. ang misis ko hindi nagpabaya. Oo, tumutulong yan. Ang ginawa niya, kaya kong bumili ng kahit ano.
Kasi po ang dami kong booking eh. Mm. Dami kong kayang perahin eh. Pero hindi. Nanaig sa kanya, safety first. Ipon. Safety first. Affirm. Nung sinasabi niya yan, sinabi niya sa akin na, Han, may idea ako. Gusto ko magkaroon ng wedding preparation. Isa lang bagay yung tumunog sa isip. Parang, Siya yun. oh, wala ako dyan. Hindi ako kasali dyan, pre. Bakuran. Mukha ko yan, pero asawa ko yan. Talaga. Siya lahat yan. Galing. Construction worker ako dyan. Okay. Sinabi niya, ano idea mo? Ito gawin ko. Ito gusto ko. Pare, 2018, meron akong finished project. 9 doors, editing rooftop with a view. Yan yung una mong... Yan yung meron ako. Yan yung una mong Yan blueprint. yung una kong blueprint na parang, putya, magkakaroon ako ng 9 doors. Ang taas ko, editing ko. So, sa videography pa rin. Sa videography pa rin. Kasi, pare, lulun lang naman ako sa pagiging videographer. Walang ibang ialam ang isip at puso ko hindi magpasaya ng ibang tao. Yun lang. Tapos sabi niya, hindi yan yung gusto ko. Ang gusto ko magkaroon ng wedding preparation. Wedding preparation, malaking question mark sa akin yan. Pero naniniwala ako, pag lumabag ka habang buhay, kasalanan mo. Yun. Yun ang wag yung... Tapos inisip ko yan, ano yan? Kasi Han. Nakaka-relate yung mga tao dito. Ang tawag niya sa akin Han eh. Kasi Han. Hindi pizza-pie. Han, kasi ang itong lugar na ito, nagkaroon kami ng crew meal, which is Ichunor. Sarap Itinerary. nun. Sabi niya, okay, explain ko muna, ano ang Ichunori? Ang Ichunori kasi, business iyan ni Aiza ng J Constellation at ni Shai ng Iyang Cruz Films. Na alam naman natin lahat na yan, negosyo na yan, ay tumatakbo between sa dalawang videographer. Sinusuport yan because of videography. At yun nangyari na yun, nagkataon, si Aiza at J, nagsisimula pa lang ng kanilang pamilya. Walang ibang pwede mag-deliver kung hindi si Shai. Tama. Ngayon, si Shai, may time siya mag-deliver. Ang gagawin niya, i-deliver niya lahat ng kanyang produkto sa preparation area. Kasi wala na, ang crew meal naman kasi nangyayari sa preparation area. Yes, preps, yes. So si Shai, sa dami ng dineliver niya, natuto siya, walang magandang preparation, lahat masigip. Okay. Sabi niya, Han, preparation area gusto ko. Tangina pera sa akin, ting. Ayos yan ah. Sige, gawin ko yan. Sabi nung groom ko, tutuloy ba natin tong 9 apartment mo na may editing? Hindi. Pas mo. Tapos, di ko na yun nakita, nagalit na. Yung groom mo. Nagpalit ako ng ibang groom. Nagpalit na ibang groom. Shout out kay Justin, no? Justin Chua. Groom mo pala yung mga architect mo. Pops, wala tayo ibang hawakan na isang professional kung hindi ating past client. Totoo naman. Relations. Kasi nagtiwala din siya sa'yo eh, di ba? Balik lang. Sabi ko, sorry, nag-iba yung timpla ng hangin. Oo. Nagpunta ako sa dito. Nagbigay si Shai ng gusto niya. Eto na yun. Na-create yung bakuran because of Shai. So, yung unang bakuran, apartment talaga yun. Apartment yan. Kasi pare tayo sigurista. Yes, so monthly na yan eh. Sigurista tayo. Pero ang misis mo, pare, mas Willing. matalino sa'yo yan. Oo. Parang sabi ko sa sarili ko, okay, susupport lang ako. Sumuport ako kay Shai. Pops, tinanong ako, gusto niyo ba malaman yung story ng bakuran? Bakit pangalan niya? Bakit pangalan niya bakuran? Bakit? Sobrang simple. Okay, sinut ko yung Tessa Prieto. Prieto wedding. Yes. 25th year.
Pare, yun yung unang-unang video ko na nag-viral. Umabot yun ng unang up ng video, 6 million. Wow. Nung gabi na yon, hindi ko intention sumikat yung Ian Cruz. Ang intention ko sumikat yung Bakuran. Sabi ko, Han, ang ingay-ingay ng pangalan ko, dami may message sa akin, ang dami nag-a-add, friend. Yung sabi ko, kailangan ko mag-create. Ano pangalan natin? Tinanong ko yung ang bunso ko. Ano pangalan? Bakuran. Bakuran. Oh. Sabi ko, Bakuran sa Balay sa Antipolo. Boom! 2018 yan. 2019. 2019. Pag-up ng page, Pops, 80 inquiries. Shit. Grabe. Bakuran, 80 inquiries. 80 ang inquiries, 2 ang nag-book. Ang meron ako sa Bakuran, hinuhukay na bakod. yun. Hindi pa mo. Ano laki ng problema ko? Bakit ko pinasok to? Pucha, bakalo. Unang presyo ng Bakuran, 15,000. 15,000. Kasi bakod lang eh. Bakod lang! Tapos wala ko idea. Magkano ang renta? Magkano lang? Zero. Tangina. Go. Pero pucha, sabi mo, nandyan na yan. Then Grabe. pumasok ulit sa isip ko, isang bagay. At yun yung sinabi sa akin ni Boss Jason. Pag may problema ka, harapin mo. At masusolusyon mo, huwag mo talikuran. Yung booking na yun, 2019 din. 2019 din, December. Shit. Naguhukay kami during July. Tangina, kalahating taon. Grabe. Kapitan. Pops, alam mo ginawa ko. During that time, meron akong 2 lote. Binenta ko lahat. Kulang yung pan ko eh. Binenta ko lahat po. Wala akong pambuo niyan. Binenta ko lahat. Ayun. Nabuo namin. Nabuo naman. Galing. So, nung nag-wedding yung first client mo, hindi siya Bakuran lang. Buo na. Buo na. Galing. Without swimming pool. Without swimming pool. Okay Pero lang. okay pwede. lang. Okay lang. Ang galing kasi nung nakita ko to, nung ginagawa yung Bakuran, nasubaybayan ko to eh. Kasi nga, naging fan talaga ako ng Ian Cruz talaga. Nakikita ko to, pinopost niya to. Yung progress ng Bakuran. Nakikita ko yan, nakikita ko nag-construction ka doon, Boss Ian. Tama ba? Yes, sir. Nag-construction ka Yes, doon. sir. Kaya, nung nakita ko yon, mas lalo ako na-inspire eh. Dahil sa'yo. Kasi sabi ko, bakit ako ganito? Parang, ayoko madumihan yung kamay ko. Diba? Nagsisimula pa lang ako nito sa video sa inyo ako natuto diba? Pero bakit itong si Boss Ian, alam mo yon, naghahalo ng simento. Oo. Diba? Dinudumihan niya yung kamay niya. Well, again, siguro nga dahil nga meron siyang pangarap. Yes. Yun yung parang, yun nga, nagpa-open nung nagpa-bukas ng bumbilya di ba? Sa kanya yung idea nung misis niya di ba? So parang, ang galing. Boss Ian, naalala ko lang to kasi nga, nakikita ko yung mga stories mo nang binubuo mo yung Bakuran na parang, guys, hindi masama na dumihan natin yung kamay natin, no? Para sa success na na pwede nating ma-achieve. Whatever it takes. So, yun. Yun, dinumihan ko rin yung kamay ko kaya nilinis ko lang din. Maraming salamat. Gumaya lang pala ako, hindi ko kaya eh. Maraming salamat. Bumalik ako sa computer. Yeah. Ibalik ko lang. During that time na nakakommit na ako, wala. Committed na ako. Grabe yung rest na ginawa mo. Committed na ako. Grabe Sabi yun. ko, tatapusin ko to. Tatapusin ko to ng lahat na may asset na meron ako. Hindi ka mangungutang. Hindi. At yun yung prinsipyo ng isang mahirap na tao. At yun yung mali. Bakit mali? Kung gusto mo yumaman, gamitin mo pera ng iba. That's it. Wala na akong explanation. Tama. Tama yun. Tama yun. Wala na explanation. Pero kung gusto mo yumaman, pare, galingan mo lang yung idea na meron ka. Tsaka dapat, At merong isang bagay na isang magpapayaman sa atin. At yun ang product.
Matagal mo na sinasabi yan. Dapat meron kang produkto. Kahit kailan, kahit gaano kang kasipag, kung wala kang produkto, mamamatay ka. Pera na lang kung may paparazzi ka. Yeah! Pasok! Ayoko naman sabihin yung mga parinderyan na meron tayo dyan. Totoo naman Pero yan. totoo yan. Hindi, pero kasi nagsimula rin yung paparazzi dahil sa iyo eh. Pops, totoo naman eh. Parang sa akin kasi, hanggang kailan mo kayang magtrabaho ng 15 hours? Kung kaya namang gawin ng 2 hours. Tama, no? Yun din yun. Diba? Talented ka. Committed ka. 2 hours Artist ka. 2 hours na multiple times. Di ba? Sana lang. Tingnan mo lang yung cellphone ba? Nagchat-chat na yung asawa mo. Ulitin ko ulit, no? Sana lang sa lahat ng wedding, nasa wedding industry, maging totoo kayo sa sarili nyo. Hindi porket barkada ninyo, siya na dapat ang magaling. Yeah. Bigyan nyo ng pinto ang mga batang nagsisimula at magkaroon ng pagkakataon, express ang sarili nila. Tama. At yan ang nangyayari sa'yo, sa akin. Kasi vice versa, kung mangyari man sa'yo yun, as a co-supplier, masakit din yun, di ba? No. Kasi sa akin, ang daming magaling, tunay. Ang daming magaling na tunay. Pero maraming magaling makisama at sila yung tunay. Nakakaawa yung wedding industry kung ganun siya iikot. Kasi yung tunay na artist, nandun na sa cute card, nananahimik. Di ba? Totoo naman. Full circle. At yun ang sinasabi ko, pawang katotohanan lang. Kung gusto nyo akong barilin, ulitin ko, si Ian Cruz lang ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ganda. At hindi ko hangad na maniwala kayo sa akin. Yes. Ang hangad ko lang is totoo. Galing. Ganda nun. Ganda nun. Thank you, Kuya Ian. Salamat. Ganda. Wala na tayo Q&A ah. Wala na. diretso na. Kasi may tanong pa Bigay ako. na. Go na. Boss Ian, may tanong ulit ako. May tanong ka ba nun? Meron pa. Pinaghandaan ko to kasi nung sa cute cut, naubusan ako eh. Yeah, go. Kasi pinaghandaan ko. Yes, sir. to. Yes, sir. Hindi kami nito. Bon, meron ka? Ikaw muna. Back to you. Ito kasi, Boss Ian, no? Yes, sir. Nakikita ko kasi na eto, recently, nagpo-post ka ng wedding videos. Yes, Nagawa mo, no? Yes, sir. I mean, for a long time, hindi ko nakita. Hindi ko nakitang nagpo-post ka. Baka busy ka sa bakuran or, di ba? Kasi Yes, sir. alam ko, or pakiramdam ko, na sobrang mahalaga sa yung wedding videography. Or even yung filmmaking. Siguro yun. Baka Yes, yun. sir. Masabi ko yung filmmaking. Gusto kong malaman ngayon. So, since nagpo-post ka, nag-SD ka, may out of the country ka, di ba? Tama, di ba? Out of the country. So, parang, ano yung pwede kong abangan ngayon sa Ian Cruz Films? Kasi gusto ko siyang magstay. Yes, Gusto sir. siya magstay. Actually, yung honest, humina yung studio because iba yung priority. Sa akin, kung magkakaroon ako ng pinto ulit pagbabalik, isa lang ang gusto kong maparating sa lahat ng co-wedding supplier. Right. Yun yung be honest. Totoo yung sinasabi ni Randall eh. Yes. Kahit ganong kapiganin nyo siya tanungin, isa lang ang Isa lang yung sagot sagot niya. Wala siya ibang sagot. Maging honest ka sa sarili mo. Which is yun din yung prinsipyo na meron ako eh. Be honest. Ngayon ako, pag tinanong mo, Pops, na-overcome mo na ba yung pagiging burnout mo? Na-overcome mo na ba yung pagiging sobrang stress mo sa kasal? Tapos na ako dyan. Gusto kong bumalik ng full Ian Cruz Films Reset. na totoong gagawa ng video na para sa couple. Ganda. No, pero ako, nag-aantay lang ako ng break na magkakaroon ako. Pero isang meron ako ngayon. Mas meron akong prinsipyo. Hindi ko kailangan mang-uto.
At yan yung alam ko meron ang wedding supplier. Yan yung pinakapangit na nagkakaroon tayo sa wedding industry. Na kailangan mong utuin ang isang coordinator, photographer, kahit sino pa yan, para lang i-repair ka. Ako hindi. Wala ako niyan. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, totoo. Kung artist ka. Kung magaling ka. Kung hindi ako magaling, huwag niyo akong kunin. Pero isa lang bagay na meron ako. Kapag ako nakuha nyo, swerte nyo. Kasi from the very beginning, na nagkaroon ako ng tiwala. Nagkaroon ako ng pinatunayan ko to eh. Oo. Ngayon, ano ba ang uso? Tanong ko lang sa'yo. Ano ang uso ngayon as wedding videographer? Napapansin ko ngayon, syempre, yung power intro. Story pa rin si Jay kasi sobrang lakas pa rin. Depende pa rin. Ang kliyente ngayon is feeling ko nakikita nila yung wedding film ng bawat studio kung ano yung malakas or yung kalakasan ng studio. Ngayon hindi more on power intro, yan yung trend. Hindi more on story kasi yan yung nakita ko sa ganito. Ngayon nakikita ko yung kliyente is kung sino sila. Gustong makuha yung photo and video nila for their personality. Yan yung sinasabi ko. Yes. Parang ang meron ngayon, yung katotohanan. Yes. Yeah. And agree ako dyan, Boss Ian. Ngayon, Pops, ang nangyayari kasi sa wedding industry, pangit man sasabihin ko, nagkakaroon ng kampihan. Yes. End ko na to. Hindi ko na to papalawakin. Sige, dahil sige. hindi ko naman kailangan makipag-argue. Yes. No? Pero sa akin lang, yung meron tayo, patunayan mo. Nangyari sa akin yung naging honest ka lang sa sarili mo. Yes. Nangyari sa akin yung kampihan ngayon lang. Kasi darating ang time na para sa iyo yung couple. Yes. Kahit sino pa i-repair nila para hindi ka kunin, makukuha ka dahil naniniwala sila sa art na meron ka sa katawan mo. Ganda. Tama. Tama yun. At yan yun, sinasabi ni Randall, at yun ang pinangahawakan ko until now, maging honest ka sa sarili mo. Ganda nun. At yung pagiging honesty na yan, magkikreate sa'yo ng kaginhawaan. Hindi naman masama mangopya. Hindi masamang maging inspire ka sa iba. Lahat naman tayo dumaan dyan. Pero dadating yung time na magkakaroon ka ng identity. Yes. Yung identity na yan lang yung pangahawakan mo hanggang mamatay ka. Totoo yan. For me, as a photographer, ang sarap sa pakiramdam nun na binook ka dahil may nakita sila doon sa gawa mo. Without any other reason. They thought na ikaw yung fit dun sa puzzle for their wedding. Yes. Which is yun yung isa talaga sa driving ako personally as a photographer. Ayun din, same. Kumonti yung shoot after the pandemic, ang daming rason. Yeah. Pero yun na lang din pinangahawakan ko. Pag may nag-book sa akin, Ikaw yan. ang saya ko kasi Yes. lalo na pag nakausap ko na and really click doon sa meeting na Oo. naintindihan nila yung art ko, yung photography ko, how I do it, nag-swak, yun na yun, done deal. And it makes me hungrier na ipakita sa kanila yung kaya ko. Yung maganda ngayon kasi before kasi, sobrang konti lang nung videographer, malalaman mo natapon na nila eh. Na parang referral ka ni Jason, ni Bob, book na sila. So, ikaw yung next. So, ganon. Ngayon kasi talaga sila na yung namimili eh. Yeah. Which is yun yung pinakamahirap na paano mo i-present yung sarili mo sa kanila. Which is para sa akin maganda rin. Kasi Maganda rin, ang yes. lawak ng market. Oo. Kumbaga merong market para sa'yo. Meron para sa storytelling, Yes. meron para sa visuals Power intro. talaga, power Oo, intro or whatever, yes, oo. or cinematic. Kumbaga, ang galing ng mga clients ngayon Totoo. Ang galing ng Alam mga nila yung clients gusto ngayon. nila. Alam nila kung ano yung gusto nila. Which is, tayo is i-deliver lang natin
kung ano sila. Which is, para sa akin yun. Yun nga, mga naging turo sa akin yan ni Boss Ian, ni Boss Jet, tsaka ni Marvy. Na kung yung client mo para sa'yo, para sa'yo. Para sa yan. Totoo Ay, yun. sir. At yan yung meron na lang ako. Sa Yung ngayon. client mo talaga na asin sa'yo. Ang para sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo. Pero bro, tanong ko lang bro, ano ba yung success para sa'yo? Paano mo masasabing successful na ako? Ito yung pinaka tingin ko, lahat tayo dito sa studio makaka-relate. Once na ang inggit mawala na sa'yo, successful ka na. Oo. Mahirap yun, ha? Pero ang gandang batayan yun. Yes. Kasi ano sino hindi maiinggit na wala kang shoot? At lahat ng nasa harapan mo may shoot. Oo. Sino may hindi maiinggit lahat na nasa harapan mo may booking, ikaw wala? Pero yung okay ka na at wala ka na doon, yun yung success. Ang success is time for your family. Para sa'yo, no? Yun. Hindi, ako rin sa family guy ang success para sa akin, makita ko yung mga anak ko everyday, makasama ko. Yung financial kasi, although syempre, nabigyan na tayo ng chance to be, hindi naman financially free, kaya nagtatrabaho pa rin tayo, pero meron tayong buffer. Diba? So, kumbaga, meron tayong leeway na kaya ko magtrabaho ng 1 week, kaya ko hindi magtrabaho ng 1 month, makasama ko lang yung pamilya ko. So, meron tayong ganun na luxury. Nahihirapan ako dyan. Saan mo naman makakakita ka? Je, may shoot. Marby, may shoot. Notion, may shoot. Ako, walang shoot. Hindi ka mo malulungkot. Nakakalungkot yun. Totoo yun. Pero inisip mo ba na masaya ka para sa kanila? Hindi. Yun nga yung medyo mali doon. That time, At yun yung success na meron ka. pag nakita mo yun. Pag nakita mo na yung bagay na natutuwa ka na sa meron ang mga kasama mo. Success ng iba. Galing. Ganda nun. Totoo yun. Ibang mindset. Oh. Ibang mindset yan. Balahibo ka doon. Bro, ang hirap nun. Sobrang hirap. I Mahirap think yan. freedom Ngayon, talaga. babaliin ko ulit. Yung sinasabi ko kanina, sorry sa mga nasaktan dahil sa sinasabi ko, nawawala yung value of art because of pakikisama. Yun yung katotohanan na meron ng wedding industry. Pero hindi ko na kailangan baliin yun. Oo. Yun na Kasi yun eh. na-overcome ko na yan eh. Yes. Na-overcome ko na yan eh. Yes. Ngayon kung tatanungin nyo, tangina, hindi ka lang marunong maisama kaya hindi ka nire-repair. No. Kaya ako nandito ngayon at nananahimik kasi nakita ko na yung aking kapayapaan. At ang kapayapaan na yan ang nagbibigay sa akin ng kaginhawahan. Kaginhawahan, nakakatulog ako na mag-isa na wala akong iniisip na inggit sa katawan. Sarap. At yan yung sinasabi ko sa inyo at yan lang yung gusto ko i-share sa inyo at sana dumating sa bawat isa sa wedding supplier na katulad ko na magkaroon kayo ng kapayapaan at yung pinakamahirap i-achieve. Ganda. Pero lahat yun makukuha mo kung magtatanga-tangahan ka. Yun ang pang-reels. Full circle. Ang hirap magtanong ulit, ha? Pag ganun yung last statement. Pero ang sarap Which pakinggan is nun. true. Totoo Which is yan, true. totoo yan, Sarap totoo yan. Kasi isa lang pinahawakan ko. Hindi ako graduate, bro. Oo. Hindi ako marunong Ito, tatanungin kita. Hindi ako marunong mag-English. Edukasyon, diploma, o diskarte? Lahat yan, bro. Kung meron akong edukasyon, meron akong diploma, baka hindi na tayo magkakilala. Apektado yung friendship nyo. Pero since wala akong edukasyon, wala akong diploma, best friend kita. Parang ang pangit. Pero babalik ulit. Ginagawa natin to. At until now, ginagawa natin to. Hindi para kumita na ng pera eh. Oo. Ginagawa natin to kasi masaya tayo. Yes. At ginagawa natin to, deserve kasi to ng mga couple na nag-book sa atin. Ang akin nga lang talaga, ang gusto ko lang, kaya ito, totoo podcast na to,
Isa lang ang gusto kong matutunan nila, bro. At yun yung huwag nilang sayangin ang lakas na meron sila. Oo. Nandyan ang pera dumadating sa buhay mo. Yes. Huwag mo ibili ng sasakyan. Kasi Ano bibili niya? Unang-una. hindi mo alam kung kailan ka malulumpo. Mhm. Bakit mo ibibili sa hindi mo kailangan? Kung meron kang konting pera, isave mo sa future ng anak na meron ka. College plan or... Hindi. Ano? Sa akin kasi, pare, hayaan mo ang pera magtrabaho para sa'yo. Ganito yan. Tatanungin kita. Pare, itutuloy ko to. Kasi ang pera, never napagod. Ang katawan mo napapagod. Yes. Meron kang 20 million sa bangko, hindi gumagalaw, nagagawa mo yung gusto mo, which is stagnant yung 20 million. Ano gagawin mo sa 20 million? Kung ikaw 20 million? Meron ako? Hmm. Sila yung magtatrabaho sa pangarap ko. Hmm. Hindi ako magtatrabaho sa pangarap na meron ako. Kasi pare, pagod ka na para magtrabaho, para kumita. Pero yung pera mo, never yan mapapagod para kumita para sa'yo. Yes. Anong bibilin mo, anong gagawin mo sa 20 million? Na meron ako? Na meron ka? Kung meron ako ngayon Kung 20 meron million, ka ngayon 20 million. kailangan niya mag-create ng pangarap na meron ako. Okay. That's it. Nice. Kasi pare, kahit kailan, So, depende na sa yun. diskarte mo na yan. Diskarte mo Kasi na yan. para sa akin, ang meron ka ngayon, pinaghirapan mo yan. Yes, totoo naman. Di ba? At kumita yan. Mhm. Ngayon, yung kita na yan, dapat sila naman ang mapagod para sa'yo. Yes. Pero kung ikaw pa rin mapapagod para sa kanila, Lokohan hindi na yan. mo na naman ginawa yung sinabi kong magtanga-tangahan lang. Naging tanga ka na naman. Hindi ka natuto. Hindi ka natuto. Pero ang totoo. Yun nga huwag kang tanga, no? Magtanga-tangahan ka lang. Oo. Pero, eto, ulitin ko, kung time na tayo, Hindi, isa na lang. may ano pa si Hilo. May ano akong Yes, sir. question. Yes, sir. Pero related din. Kasi Yes, sir. nandun na tayo sa linya ng business. Yes, sir. If meron mang isang desisyon, Boss Ian, regarding business, money, may gusto ka bang baguhin sa mga nagawa mo noon? Kayabangan. That's it. Kayabangan. Kung meron man akong tatanggalin at tingin ko yung sarili ko ngayon maginhawa na kung tinanggal ko yung kayabangan from the very start. Magyabang ka sa akin kung yung pinagyayabang mo kumikita. Pero kung yung pinagyayabang mo hindi kumikita, hindi kayabangan yan. Ipokrito tawag dyan. Tama. Kasi pare, mahirap kumita ng pera. Tapos gusto mo magmukha kang mayaman? Ang pagiging mayaman, nakahiga lang sa bahay nila. Si Lucio Tan ba nakita mo nag-map? Hindi. Si Henry C. ba nakita mo nag-map? Hindi, boss. Good evening yan. Hindi ko rin alam. Tanong lang siya. Pero kidding aside, Paps, madaling maging mayaman. Tangina mo. Mahirap maging tunay na mayaman. Totoo. Totoo. Ayop ka. Ito na, pare. Jets! Di ba? Ang ganda na ng usapan natin. Tapos, Naguluhan ako ng last question, pare. Last. Question. Anong mapapayo mo sa mga bagong papasok sa wedding videographer? Isa lang mapapayo ko. Isa lang yun naman, maging honest ka sa sarili mo. Huwag mo sayangin ng time. Huwag mo sayangin yung effort na ginagawa mo sa videography. Mag-ipon ka. Kasi hindi habang buhay, alipin ka ng camera na bit-bit mo. Dapat dumating yung time na sila display mo lang sa bahay mo. Ganda, no? Ganun yan. Tama. Tama yan. Tama. Parang yung camera ni Marvy, yung si Ayan, Nakaganyan na lang. Naka-display na lang. Ayan. Guys, lahat ng sinabi ko, 50 doon totoo, 50 doon hindi. Kaya huwag niyo ako masyado i-take ng serious.
At lahat yun ay pawang kalokohan lang. Kalokohan lang. Ayan. Ganda. Ganda. Ang Kahit, ganda. kahit sinabi niya kalokohan lang, hindi ako niniwala. Hindi ako niniwala. Hindi. Solid. Kasi madami ka pa rin matututunan. Marami kang mapupulot. Si Jerome, di bumitaw. Hanggang ngayon, nanonood. Ako comment pa. Si Jake, comment. Ganun. Namiss ko si Jim. Namiss ko si Wala stake niya eh. Pero kailangan na natin tapos ito. Naihina ako. Hindi Overtime. Tsaka marami pang pag-uusapan. Oo, may part 2. Oo, dapat. Oo. May part 2. Tsaka actually, ito yung episode na nahirapan akong huminga. Ito episode na to. Sobrang lalim eh. Sobrang lalim eh, no? Ang dami ko natutunan. Ang daming realization sa akin. Guys, lahat ng sinabi ko, gusto kong sabihin sa inyo, ikaklaro ko lang. Sa lahat na nasaktan, nasagasaan, lahat yan 50-50 lang. Kapag sineryoso mo yan, sabi ko sa inyo, magtanga-tangahan lang. By the way, thank you so much sa opportunity na binigay mo sa akin, Marvy. At Lo, bro, maraming salamat. Sa lahat ng bisita, Jets, Pepe, Ara, Ace, Egay, at Nico, gusto ko lang malaman ninyo, lahat ng sinabi ko, wala akong intensyon manakit. Wala akong intensyon managasa. Ang intensyon ko lang is maging masaya. Yes. At isa lang yung huli kong sasabihin sa inyo, sana makamit ninyo yung kapayapaan. At ang inggit mawala. Yes. At yan yung pinakamahirap sa isang tao. Paano nila makakamit yung... Inggit? Hindi, paano nila mawala... Boss Ian, patapos na. Tapos na eh. Sige, may tanong pa eh. Gusto ko lang, sige lang. Hindi kasi brother, ito, nakikita ko kasi like ka sa simbahan. Sobrang dedicated mo kay God ngayon. Actually, yung mga anak mo rin, naging sakrista na. Sila Nate, di ba? Sian. Yeah. So, kailangan ba namin? Hindi. Hindi nyo kailangan for me, hindi nyo kailangan magsimba. Hindi nyo kailangan mag-church. Kailangan nyo matakot. Matakot saan? Matakot sa gawang mali. Kasi, walang ibig sabihin ng simbahan. Walang ibig sabihin ng pagsisimba every Sunday. Kung makapalang mukha mo magkamali. Ano to? Credit mo doon? Pupunta ka doon para ma-absan yung mali na ginagawa. So, hindi ka pwede magtanga-tangahan kay God? Tanga ka ba? Okay. End na po ang podcast. Okay. Hindi pa to end. Maganda yung question ni Marvin. If you have time para mag-church, kung ano man yung religion nyo, go. At isa lang yun sa akin, magkaroon kayo ng Diyos sa puso't isip ninyo para hindi kayo magkamali sa ginagawa ninyo. Sa akin, ako joker lang ako talaga. Yung mga narinig nyo ngayon, parang talaga yung kalahati doon, totoo yan. Totoo yan. Kalahati dyan, totoo. Kalahati dyan, joke. Pero gusto kong malaman ninyo, magkaroon kayo ng kapayapaan. At yun yung pinakamahirap sa buhay ng tao. Yung magkaroon ng kapayapaan. Pero pag nakamit mo yan, pare, kapayapaan, lahat ng iisipin mo sa ibang tao, kaginawahan, hindi ka inggitan. Ganda. At yan yung bagay na pag dinala mo habang buhay, pag hindi ka pa lumampas sa langit, Ewan ko na lang. tanga ka na talaga. Promote mo na yung bakuran. Kaya ako, nung nakita ko si Pepe, yung 233 ba yun, Pe? Ayun ka, Colossian. Yung Colossians 3:23. Opa, bumili po kay Pepe ah. Oh, di ba? Oo. Oh. Thank you so much for your time. And then, sorry sa mga nasaktan. Sorry rin sa mga nasabi kong foul. Pero isa lang ang aking message. Ang message ko lang kapayapaan. Kaya kapayapaan at pagtitiwala sa sarili na makamit mo ang katotohanan at makatulog ka na maginhawa. Wala nang iba. Ganda. Kasi hindi naman tayo talaga habang buhay magiging videographer, habang buhay magiging editor. Pero habang buhay, padre de pamilya, ehemplo sa pamilya,
at isa sa magtatanggol sa pamilya. At kung ano man meron tayo ngayon, huwag kayong mawalan ng tiwala sa sarili kung hindi galingan pa at tanggalin ang inggit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakaroon ng peace of mind. Kung ako tinatanong nyo, kung kinaiinggitan ninyo, kung ano man ang naiisip ninyo, gusto ko lang malaman ninyo, ang bakuran, hindi siya stable. Ginagawa ko lang yung posisyon na binigay sa akin ng Diyos para magampanan at magpasaya pa ng ibang tao. Huwag niyong isipin na maginhawa ang buhay na meron ako. Hindi. Lahat yan, hindi ako magiging ganitong kaitim kung hindi ako nagsasakripisyo. Lahat na meron ako ay sakripisyo. Isa lang ang meron ng hindi na mawawala, ang inggit. At binigay sa akin ng Diyos ngayon yan. Yung inggit na yan ang pinakamatinding kalaban ng tao. Pag yan ibinigay sa'yo, napakaswerte mo. Dahil ang inggit, mapapahamak ka. Pero fuel yan para maginhawa ka. That's it. Hindi ko na alam. Amen. Amen. Paalam na tayo. Sa wide shot na tayo. Okay, guys. Promote ko lang yung bakuran, ha? Bakuran, hindi niya promote. Ikaw na promote. Wala. Bakuran, sa Antipolo. Dalawa yan. Meron malapit sa Hinulugan Taktak. Meron sa may Padre Pio. Tapos may bubuksan pang bago. Padre Pio ulit. Padre Pio ulit. Yes, sir. Overlooking yun. Mas maganda. Yes, sir. Mas maganda yun. So, kita-kits tayo dyan sa Bakuran. Yes. And Monochrome, signing off. Bye.